Hello mga kabibig, welcome back sa ring bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Eto na kabibig ha. Nako, ang swerte naman ni Miss Gloria Mercado. Yung tumistigo sa Quadcom noon laban kay BP Sara. Yung di umano meron siya mga envelopes na di umano ito daw ay ano tawag na ito? Abuan? Hindi naman. Parang envelope ng hope. Naku po. Kung saan ito daw ibinibigay ni BP Sara. Mga ano ba, mga pabigay. Naku po, alam niyo ba kung ano ang development ni Madam Gloria Mercado? 'Di ba hinahanap-hanap natin si Madam Gloria Mercado. Nasaan naman si Madam Gloria Mercado? Eto na kabibig. Binigyan ng pwesto sa gobyerno ni BBM. Gloria Mercado, tumistigo laban kay VP Sara, binigyan ng pwesto sa gobyerno ni BBM. Wow! Hala ko, ang swerte ni madam. Ano ba ang qualification ni madam? Bakit siya ang napili? Ay, sabi ng ilang netizen, of course, kailangan bigyan ng premyo. O nakuha na ni madam ang kanyang premyo 1 year after? 1 year after na ba? O ilang months after ng kanyang pagtistigo kay VP Sara na si VP Sara daw ay kurakot, namimigay ng pera. Ay, eto na si madam. Meron na siyang pwesto sa gobyerno. Hoy, wag kayong ganyan. Baka si madam talaga ba ay suitable or yung qualification niya ay karapat-dapat sa kanyang posisyon ngayon. Ay, talaga ka, bibig? Karapat-dapat? Eh, maging questionable yan kasi sa kanyang kung ano ang trademark niya. 'Di ba trending si madam noon, si Gloria Mercado? Hala ka, bibig. So ito kabibig, i-share ko sa inyo kung ano ang update ni madam. Nako, buti pa si madam. Kung kakalabanin mo si BP Sara, nako, makakaroon ka ng pwesto. Hala ka, ito kabibig, oh. Tumistigo laban kay VP Sara, binigyan ng pwesto sa gobyerno. Itinalaga si Gloria J. Mercado bilang bagong commissioner ng Cluster 4 ng National Commission of Senior Citizen. Wow, si madam. Parang nagbago ang mukha ni madam. Parang naging blooming si madam, no? Compare yung nagtistigo siya kay VP Sara nung humarap siya sa Quadcom. Si madam datan sobrang stress. Sobrang ano ba, problematic yung pagmumukha. Pero ngayon, wow, tumaba si madam. Kumukutit-kutitap si madam. Blooming si madam. Matatandaan kabilang si Mercado sa mga naging testigo laban kay VP Sara Duterte kaugnay ng mga alegasyon sa paggamit ng pondo ng Department of Education. Kasunod ng kanyang appointment, naging sentro ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko online, lalo na dahil sa timing ng kanyang pagkakatalaga matapos ang kanyang pagtestigo sa issue may kaugnayan sa Vice Presidente. Uy, di ba? Natural ang mga tao magtanong talaga, wow, madam ha, talagang nabigyan ka ng posisyon. So, sabi ng iba, so lahat ng mga kontra kay BP Sara, posibleng mabigyan ng posisyon. So lahat ng inaaway si BP Sara at di umano'y pararatangan si BP Sara at mag-trending ka, bibigyan ka ng good bonus ni VVM. Hala, sabi niyo mga netizen. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Hay nako, tigas na mga ulo nyo. Kahit anong kaso gawin nyo kay VP, hindi kayo uobra. Walang kaso si VP pero sa gobyerno ni BBM, marami kaso. Manahimik ka mga kayo. Sa election na lang tayo magkaalaman, puro kayo batikos kay VP, mga sirang plaka kayo, paulit-ulit na lang pagbatikos nyo kay VP. She deserves it. Oh, she returned the bribe money from OVP. She is honest with integrity. Oh, ang galing ni madam. May mga followers na may mga ano ba, may mga sumusuporter na si madam. Oy, ito pa. Baka hiring sila ng witness, apply kayo, scripted naman yung sasabihin nyo at susundin yung gawa ng script. Pero wag kayong iyak na nasa actual lang kayo ha kasi mahahalata kayo. Napakadumi na ng Pilipinas. Sobrang binaboy ng BBM administration. Mali ang napili ko. Ooh, from Lance Ariel Shu. Siyempre, ganun talaga kapalit. It's either maleta or posisyon. Reward, madam? Hala, from Ann Ross. What's wrong? It's appointing authority prerogative should Sarah wins, which is quite impossible. Guteza, 18 Marings will also be given juicy post. Weather lang po. Sabi ni Steve Campas.
Tapos yung dating COA, inalis na walang ginawang violation. Tapos itong manggagamit ng pangalan para magkapera at sinungaling, binigyan ng trabaho ng gobyerno. Hoy, nakakahiya kayo. Promise is a promise kasi daw. Yun ang ilang komento ng ating mga netizens. So, balikan natin yung time na kung saan meron siyang in-expose tungkol kay VP Sara. So, hanapin natin kabibigan. Pa yun, expose niya ito. Between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My concurrent position on DepEd. Excuse me, dito ba si Madam parang stress, no? Pero sa latest picture niya, ang ganda na ni Madam. During that time, these envelopes were handed to me mostly by Assistant Secretary Sunshine Fajardo, which she says came directly from Vice President Duterte. What she would typically say as she hands the envelope. It would appear that I received this envelope by virtue of my office as Hope. Attorney Fajardo is the wife of Edward Fajardo, who is the Special Disbursement Officer. Although the exact So ito naman ang sagot. If you remember Bibi Sara, ito ang sagot niya. Kinig tayo kay Bibi Sara. Good afternoon, VP. VP, as we're speaking right now, mayroong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad lang ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero nakastrike through siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Ibigay yung JC sa inyo mamaya, yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits sa iba't ibang lugar. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our Undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido ng Gilead, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede mag-retirement na lang ako instead na paalisin niyo ako. Kasi matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled. Uy, matanda na daw siya. So sabi niya na, uy, paalisin niyo na lang ako kasi matanda na ako. Pero ngayon, ngayon si Madam Gloria, nagiging, bagong commissioner. Akala mo, Madam, ayaw mo na magtrabaho kasi matanda ka na, paalisin ka na sa DepEd. Nag-ask ka nga ng pabor ni VP Sara, paalisin niyo na lang ako sa DepEd. Uy, huwag niyo na akong kasuhan. Pero ngayon, tumanggap ng bagong posisyon si Madam Commissioner. Oh, di ba? Grabe si Madam. Former DepEd employee. Yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. In my experience sa kanya,
ayaw ko, factual na ako ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag-one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. Bago pa lang kami nun. In fact, ko 2 years na kami, very, very new. Nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-boss ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din nalinawa niyan. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators na nandiyan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin kasi na siya inaatake niya si Mayor Powa, si Raymond Gonzayag, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi narinig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap ang kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit kasi sa private company on paper 16 million. And then, kuha ka na teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. DP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Powa and Attorney Gonzaya. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd niyo po was that she disagreed daw with Attorney Gonzaya's suggestion that leaders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid fit delay. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yun, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yun. Bibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay sa region, huwag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Good afternoon. Yun pala ang storya ni Madam. Naku po. Binalikan natin ulit ang storya ni Madam. Pero ngayon si Madam, bagong commissioner na. Iba na ang aura ni Madam. Oh. Di ba? Oh. Blooming si Madam. Di ba? Bagong commissioner ng National Commission of Senior Citizens. Oh, di ba? Galing ni Madam. Oh, blooming. Iba ang pagmumukha ni Madam. Mas matanda siya that time na nag-witness siya laban kay BP Sara. Pero ngayon tumaba si Madam. Flawless, blooming. Parang hindi nga tumanda si Madam, ha? Parang pabata si Madam. Naku po. Ano ang iyong reaction nito, mga kabibig? Sabi ng ilang nito, nako, nariwardan si Madam. Nako, heto na si Madam. Siya na ang bagong commissioner. May posisyon na sa gobyerno ni BBM. Pero narinig naman natin ang sinasabi ni BP Sara, di ba? Pero in fairness, gumanda si Madam. In fairness din, parang asinsado na si Madam. Uy, bagong commissioner na yan, asinsado na talaga yan. Sabi ni Optic o Politics, Trililing, nagkapwesto na si Mercado dahil tumistigo laban kay VP Sara. Ikaw, kailan ka makapwesto? Oo nga, no? Si Mercado nagkapwesto na. So baka later on, si Trillanes makakapwesto na rin kasi si Trillanes, 'di ba, nag-witness din siya laban kay VP Sara at kay Man Scarpio. Ito na yung kabibig ko. Diba? Ano nga ang sabi na natin? Gagamitin lang katulad kay Tory. Pagdating ng panahon, kawawa. Medyo naghugas kamay na eh. Hala. Komento yan, ha?
Buti pa si Madam. Maganda ang buhay ni Madam sa panahon ni BBM. So yun lang po kabibig ang ating lebak-lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? This is another success story ni Madam Gloria Mercado from being kicked out by VP Sara, finard ni VP Sara. Si Madam sabi niya, uy, wag niyo na lang akong kasuhan o ano ba, kasi matanda na ako. Ngayon, si Madam Gloria Mercado, ay nako, from being a star state witness, from being the witness laban kay VP Sara, commissioner na si Madam. Hindi na basta-basta si Madam ha, at blooming na blooming si Madam. Oy, buti pa si Madam. Noon pa envelope, ngayon commissioner na. So sa lahat ng mga tumistigo laban kay VP Sara, hintay-hintay lang po kayo, baka mabibigyan po kayo ng mga magandang pwesto. Hanapan pa po kayo. Kaya talaga hindi. Baka talaga si Madam is intended to become a commissioner for senior citizens. Kailangan yan kina BBM para yung mga senior citizens may mga magandang programa din sa gobyerno ni BBM. So si Madam ang tawag dito magli-lead sa kanya. O di ba maganda? May pangalan na si Gloria Mercado eh. Paano natin ma-associate si Gloria Mercado? Si Gloria Mercado ba yung may dalang envelope at tumistigo kay VP Sara, trending siya. O ngayon, lalong mag-trending siya kasi makikita ng tao, yan pala ang nangyari sa kanya. May posisyon na after nag-witness laban kay VP Sara. Kaya talaga, ayun na mga niisip nyo wala, magaling magtrabaho si Madam. Magaling magtrabaho si Madam. Sabi nga ni VP Sara, nag-kickback ng 16 million. Humingi ng tawag dito, sponsorship. Tapos, yung regular item for teaching, ibinigay niya sa isang Villar, tapos yung Villar dapat mag-teach, nilagay sa opisina. Ang galing magtrabaho ni Madam. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.